kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang dakilang babae na pinatunayang ang pagmamahal sa kapwa ay nagmumula sa pagmamahal din sa Diyos. Siya ay si Dahlia. Si Victor ang una kong pag-ibig. Sa mga unang taon na aming pagsasama, nabiyayaan kami ng isang anak na lalaki, si Albert. Pero hindi sapat ang pagkakaroon namin ng anak upang maging seryoso siya sa aming pagsasama na noon ay walang basbas ng kasal. Na mag-uwi siya ng babae sa kanyang bahay at doon na rin pinatira. Yun ang ginawa kong ultimatum upang humiwalay na sa kanya. Ilang taon na lumipas at nakilala ko si Jaime sa isang pagtitipon sa simbahan. Isang mabait at maalalahaning doktor. At nang lumaon, nagkaibigan kami ni Jaime at nagpakasal. Si Albert ba? Alam na ba ang kalagayan ni Victor? Oo. Pero alam mo naman ang batang yun. Basta tungkol sa kanyang ama, hindi siya interesado. Kaya mo. Tatawagan ko. Kakausapin ko. Maraming salamat palagi sa pangunawa, Jaime, ha? Kung wala nga lang akong appointment sa mga pasyente sa klinik ngayong araw na ito, sasamahan kita sa pagdalaw kay Victor sa Bataan. Pero pangako, sa ibang araw na libre ako. Sige. Basta kung hindi man ako makauwi agad, pinagluto na kita ng mga uulamin mo. Pinagparti-parti ko na, iinit mo na lamang sa microwave. Nandoon lahat sa freezer, ha? Sige. Ako nang bahala. Ay, eto nga pala ang 1,000 piso. Ipamili mo ng mga prutas para may maipasalubong ka kay Victor. Makabubuti ang mga prutas sa kalagayan niya. Tiyak na matutuwa ang matandang yung kapag nalaman pinadalan mo siya ng mga prutas, Jaime. Magpalakas ka mo siya. At wag kung ano-anong iniisip. Mag-ehersisyo ka mo siya. Total, malawak ang bakuran niya ron. Hayaan mo. Sasabihin ko sa kanya lahat ng mga paalala mo. Albert, nag-text daw sa'yo si Nanay Dahlia. Nag-text sa akin nagtatanong kung nabasa mo na raw ba. Hindi ko nga kasi maiwan itong mga gulay na pinagbubukod-bukod ko sa mga stall. Baka kasi biglang dumagsa ang mga customer. Hindi pa natin naiyahan ng ating mga paninda. Ano ba sabi ni Inay? Papunta raw siya sa Bataan. May sakit daw si Tatay Victor Kung makakasunod ka raw ba doon? Hindi na. Mas mahalagang hanap buhay natin dito. Dito natin kinukuha ang ating mga pangailangan. Kaya nandito ang priority ko. Ay, sige. Di sasabihin ko na lang na busy ka dito sa market stall natin. Kung bakit kasi pinawiwili niya yung matandang yun. Na tuwing magkakasakit, siyang nag-aasikaso. Kung tutuusin, matagal na silang walang kaugnayan sa isa't isa. Mabait nga kasi si Nanay Dahlia. Hindi niya matiis si Tatay Victor. Hindi na makatwiran yung kabaitan ni Inay Iris. Inaabuso lang ng matandang yon ang kababaang loob niya. Isang subo na lang ito, Victor. Sige na, ubusin mo na. Ano nga kaya kung hindi kita pinagpalit sa ibang babae noon, Dahlia? Ako, mas gusto ko pa rin pinagpalit mo ko sa iba. Ha? Dahil nakilala ko si Jaime. At walang dalawang isip na pinakasalan ako. Ay, hanggang ngayon, hindi ko pa rin mapaniwalaan na sa dami ng babaeng iniuwi ko sa bahay na ito, ahantong pala ako sa pag-iisa. Victor, sa buhay ng tao, may mga dumarating at umalis. Oo, sa bawat paglisan, may kalakip na kalungkutan.
Pero kailangan pa rin nating harapin ang mga bagay-bagay. Inaamin ko. Labis kong pinanghihinayangan ang pagkawala mo sa buhay ko. Mama! Pakihatid po lang sa bayan! Kumare! Ay, oy! Oy, ano? Pauwi ka na ba sa Maynila? Oo, Mare. Salamat nga pala sa pagbalita mo sa akin sa text sa kondisyon ng kumparing Victor mo, ha? Kahit papaano, naririyang ka at nakakabalita ako sa iyo. Oo. Ay, sino pa ba naman ang magtutulungan kundi tayo? Huwag kang mag-alala. Lagi ko namang nakikita yung mga kilos niya doon sa loob ng kanyang bahay. Malalaki kasi yung mga bintana. Eh, kitang-kita ko mula sa bintana namin. Oo, pero sana lang, inumin niya yung mga gamot at vitamins na iniwan ko sa kanya. Kailangan nga kasi yun ng katawan niya eh. Pinagluto ko na rin ng pagkain. Inilagay ko na lamang sa refrigerator niya. Napakabuti mo pa rin talaga kay kumparing Victor, ano, kumare? Kung sana nga lang, nakita niya yung kabutihan mo noon pa man, ano? Huwag na nga natin pag-usapan na nakaraan. Tapos na yun eh. Oh, paano? Nainip na si Mamang Tricycle. Balitaan mo na lamang uli ako, Mari, ha? Oo, siya. Sige. Oy, Mare, ingat ka sa biyahe, ha? Salamat. Kumusta na lang sa inaanak kong si Albert? Oo, makakarating. Sige na, aalis na ako, ha? Sige. Mama, tayo na po. Ayoko nang tumuntong sa malaking bahay na yun. Naroon lamang mapapait na alaala ng aking kabataan. Nauunawaan ko naman kung saan nagmumula ang pinaguhugutan mo, Albert. Nakatatak sa bahay na yon ang kanyang kalupitan sa akin. Kay Nay. Uuwing lasing dahil talunan sa sabong. Lahat ng makita ay babalibag, tatadyakan. Kung ilang tadyak na sa mukhang inabot ko sa kanya, hindi ko na matandaan. Kapag nakikita kong sinasakal niya nung sinay dahil sa walang pakundangan niyang galit, gustong kumawala ng puot ko. Pero wala akong magawa ng mga panahon yun. Sabi ni Inay, mas payat na raw si Tatay Victor ngayon kaysa noong huli niyang dalaw. Palibhasa nga masamang damo kaya matagal mamatay. Ang nakakainis lang, bakit kailangan pa naming madamay ni Inay sa mga dinaranas niya ngayon? Hindi pa pwedeng basta na lang siya mamatay at maglaho sa mundo. Bilisan mo pa ang pagmamaneho, Jaime. Baka hindi na natin abutin ng buhay si Victor. Eto nga't ang bilis na ng takbo natin. Kailangan din natin mag-ingat dahil baka tayo naman ang madisgrasya. Ang sabi sa text si Kumaring Doris, nakita raw niya na sumuko ng dugo sa may bintang na si Victor. Pagkatapos noon, bumagsak na raw sa loob ng bahay. Kaya hindi niya na alam ang sumunod na nangyari. Huwag ka mag-alala. May dala akong first aid kit. Kung ano man malalapatan din natin siya ng lunas pagdating doon. Pero paano kung udatan na natin siyang patay? Paano? Pwede ba? Huwag ko ano-ano ang iniisip mo. Natataranta na nga ako sa pagmamaneho eh. Victor, sa ayaw mo't sa gusto, dadalhin ka na namin sa ospital. Masela na ang kondisyon mo. Kailangan na ng agarang pagsusuri sa sakit mo. Ayoko na, Jaime. Kung mamamatay man ako ngayon, mas gusto ko dito na lang sa bahay. Victor, Dito sa bahay ko. Victor, makinig ka kay Jaime. Siya nakakaalam sa kalagayan mo. Sige na, Dalia. Ihanda mo na ang kanyang mga gamit. Bubuhatin ko na siya para maisakay sa bus. Ayoko. Ayaw nyo na lang akong mamatay rito. Teka. Ayaw na lang akong mamatay.
Nagkamalay na si Tatay Victor. Sige na, lapitan mo na siya. Albert, ikaw ba yan, anak? Ako nga po, Tay. Aaminin ko po sa inyo na kahit masamang loob ko sa inyo, Albert, hindi ko rin pala matitis na hindi kayo makita. maraming salamat, anak. Kahit sa uling pagkakataong ito, nakita kita. Mahawak ko ang iyong mga palad. Tay, magpagaling po kayo. Hintayin po namin lahat ng paglabas niyo rito sa ospital. Hindi na, anak. Ramdam ko na mamamatay na ako. Tay, Hirap na ako sa paghinga. mahal ko po kayo. Anak, Mahal na mahal ko po kayo. Hindi man po ako nagkaroon ng pagkakataong iparamdam sa inyo yon. Pero sa kaibuturan ng puso ko, yun pong nadarama ko. mahal din kita, anak. Pero gusto ko bang punan ang mga pagkukulang ko sa iyo? Wala na akong panahon. Tay, Anak, hirap na hirap. Anak, huminga. Hindi ko na kaya. Hindi ko na. Tay, Tay, magsalita pa kayo. Itay, Itay. Ayon sa death certificate na inilabas ng ospital, cancer sa baga ang siyang ikinamatay ni Victor. Pagkatapos ng kanyang cremation bukas ng umaga, makahihinga na tayo ng maluwag. Naisip ko, doon na rin sa vault na nabili ko doon sa Columbari, ilalagak ang kanyang urn. Mainam na ron para nasa maayos ang lagay. Maraming salamat po, Tatay Jaime. Naging napakabuti niyo po kay Tay. Kayo ni Inay. Dahil napakabusilak ng puso ng nanay mo, Albert. Marahil kung nagkabaliktad man kami ni Victor ng kalagayan, aalagaan din niya ako tulad ng ginawa niyang pag-aalaga sa tatay mo. Walang katulad sa kadakilaan ng puso ng iyong ina. Lahat kayo, minahal ko sa paraang kaya ko. Iba-iba man ang level ng pagmamahal na yun. Nandirito kayong lahat sa puso ko. Ikaw man, Iris, dahil bahagi ka na ng buhay ni Albert. Mahal na mahal din kita, anak. Mahal ko rin po kayo, Nanay Dalia. Mahal ko rin po kayo. Pero siyempre, may higit pa ba akong dapat mahalin kundi ikaw, Jaime? Ikaw at ang katapatan mo ang pumuno sa buhay ko. Ikaw at ang iwalang katapusang mga kabutihan. Pinasasalamatan ko na sa itaas. Dahil binigyan niya ako ng isang taong may mabuti ring pusong katulad mo. Dalia, alam na alam mo kung gaano rin kita kamahal.
nakaraan namin mailagay sa maayos sa mga abo ni Victor. Nagsimula na rin kaming bumalik sa normal naming mga buhay. Mas naging panatag na ang aming mga kalooban pagkaraan ng mga pangyayaring yon. Dahil alam namin nasa payapa na rin siyang kalagayan sa piling ng nasa itaas. At sa mga naganap at magaganap pa sa aming mga buhay. Wala pa rin mababago sa tunay at kababaan loob na ipagkakaloob namin kanino man. Ako po si Dahlia at ito ang aking buhay. Lubos na mahalaga ang kabutihan. Ginagawa tayong karapat-dapat ng banal na salitang ito at pinagpapala ang ating mga buhay mula sa ating mga isipan hanggang sa ating mga puso. Makanagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Lionel Benamin, June Martin Legaspi, at Susan Robles sa papel na Dahlia. Naglapat ng angkop na tunog, Jenny Mutia, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon, Salvador M. Royanes. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, isa na naman pong kasaysayan na kapupulutan nyo ng aral sa buhay ang inyong maririnig. Ito ay ang kwento ni Letty. Wala akong naabot na mataas na pinag-aralan. Ngunit pinalad naman ako na maging kabiyak si Walter. Maligaya kami, kahit na nga kami ay mahirap lang at ayaw sa akin ng kanyang mama. Ngunit isang araw ay nadisgrasya siya. Oh, anak, mabuti dumating ka na. Nay, kumusta na po si Itay? Ano na po ang lagay niya? Ligtas na siya, Glenda. Kaya lang Oh, kaya lang ano, Letty? napinsala ng gusto ng aksidenteng yun ng mga mata ni Walter. Ha? Kailangan niyang maoperahan para muling makakita. Pag hindi po na-operahan, mabubulag si Itay. Ganun na nga, anak. Kawawa naman ang manugang ko. Paano ngayon yan, Nay? Una naman po tayong pera. Dito lang muna kayo, ha? Aalis ulit ako. Saan ka pupunta? Sa mama ni Walter. Pakikiusapan ko siyang tulungan ng asawa ko. Pero di po ba galit siya sa inyo? Baka sigawan at murahin na naman kayo tulad noon. Tama ang apo ko. Baka saktan ka pa ni Balaeng Amanda. Itay, kaya kong tiisin ang lahat ng iyon. Tulungan lamang niya si Walter. Ang kapal ng mukha mong hingan ako ng tulong. Hindi po para sa akin ang pinapakiusap ko. Para po yun sa inyong anak, kay Walter. Kung hindi mo siya nilandi, hindi siya madidisgrasya. Alam niyo, hindi totoo yan. Nagmamahalan kami, pero hindi niyo yun matanggap. Dahil katulong niyo lamang ako. Tumigil ka na! Hindi ko gusto marinig pa mga sasabihin mo! Lumayas ka na! Wala kang mapapalang kahit konting tulong mula sa akin! So, na-aksidente pala ang asawa niyo, Mrs.? Opo, sir. Tinakbuhan po siya nung nakabangga sa kanya. Wala ho bang nakakita sa nangyari? Meron po, pero Oh. hindi nila nakita yung plaka ng sasakyan. Nasa ospital po ang asawa ko, Sir Nelson.
At nagpunta po ako dito sa inyong empila para humingi ng tulong. Uy, ano na po ang lagay ni Mr. ngayon? Eh, sabi po ng doktor, kailangan maoperahan siya para makakitang muli. Yun ang problema namin. Walang-wala po kami. Uy, huwag na ho kayong umiyak ho. Sige ho, huwag kayong mag-alala. Ilalapit natin yan sa mga samahang nagkakaloob ng tulong sa mga ganyang kaso. Tahan na po. Salamat sa iyo, Letty. Nagsikap kang makahanap ng paraan para muli akong makakita. Ginawa ko yun dahil asawa mo ako. Karamay sa lahat ng sandali. At higit sa lahat, mahal kita. Oh, bakit bumuntong hininga ka? Nalulungkot lang ako dahil hanggang ngayon, matigas pa rin ang puso ni Mama. Kahit madisgrasya na ako, hindi pa rin niya ako tinulungan. Kinalulungkot nga rin yun. Pero hindi naman tayo pinabayaan ng Diyos. Kumasangkapan siya ng mga tumulong sa atin. Kaya umasa pa rin tayo. Nababaguhin din niya ang kalooban ng iyong ama. May gusto nga pala akong sabihin sa'yo. Ano yun? Dahil hindi ka pa pwede magtrabaho kahit na nakakakita ka na, ako na muna magtatrabaho. Ha? Anong papasukin mo? Yung istasyon ng radyo ni na Sir Nelson, may programa rin sila na tumutulong sa mga kababayan natin na gustong magtrabaho sa ibang bansa. Lumapit ako doon. Sabi nila, maipapasok nila akong katulong sa Singapore. Baka mahirapan ka doon. Kaya kong tiisin yun, basta mahalaga, makaipon tayo at mabago ang ating buhay. Ang maldita. Nakagawa pa rin ang paraan upang maipa-opera si Walter. At nakakakita na siya. Akala ko pa naman ay magagamit ko ang parang yun upang bumalik sa akin ang aking anak. Hindi rin pala. Bigo na naman ako. Bigo! Nakapagluluto ka na? Oo, tayo. Kaya ko na po. Tinutulungan naman ako ni Glenda sa pag-aasikaso sa dalawa niyang nakababatang kapatid. Ay, mainam naman. Ay, sangaw pala. Nagpadala ng pera si Letty at meron ding para sa inyo. Hindi pala ako nakakalimutan ng anak ko. Opo, tatay. Napakabait at maalalahanin ng inyong anak. Sana makita na ni Mama ang mga magaganda niyang katangian. Hello, anak. Glenda. Nay, Ibig mong sabihin, pumapasok na ang tatay mo sa opisina? 3 weeks na po, Nay. Kaya na naman daw po niya Ikaw, hindi ka ba nahihirapan dyan? Mag-isa ka nang nag-aasikaso sa bahay natin. Nagtutulungan po kami ng mga kapatid ko. At saka pag wala po si Itay, narito naman po si Lolo Berong. Salamat naman. Oh, mag-iingat kayo lagi dyan, ha? Opo, kayo rin po ha. Huwag niyo pong pababayaan ang sarili niyo, Nay. Mahirap po ang gawa niyo. Dahil 2 pamilya pong inaasikaso ninyo. Mababait naman ang mga amo ko. At maayos sila magpasahod. Kaya sulit na rin ang hirap. Oh, sige na. Tatawag na lang uli ako, ha? Pagdating ng tatay mo.
Naalala ko na naman ang nanay niyo eh. Sana umuwi na siya rito. Malapit na naman po yun eh. Ilang buwan na lang po. Pag uwi niya, anak, hindi ko na siya paalisin. Dito na lang siya uli. Total, balik na ako sa dati kong trabaho. At may nadagdag pa nga ho eh, di ba? Dahil may online business na po kayo. Oo nga. Pwede na rin asikasuhin yun ni Inay. Itay! Lati, anak. Ay, salamat. Maluwalhati ka rin nakauwi. Walter, Namiss ka namin ng sobra. namiss ko rin kayo. Hindi ka na uli mag-abroad pa, ha? Okay na uli ang trabaho ko. At saka kumikita na rin ng maayos ang online business natin. Maaari mong asikasuhin yun. Masaya rin akong marinig yan. Laki ng ipinayat mo, ha? Ikaw rin naman. O, hindi bale. Tataba na kayong dalawa ngayon. Dahil magkasama na kayo. Tama si Tay. Letty, Ha? may sasabihin nga pala ako Tungkol saan? tungkol kay Mama. Ma, kumusta na po kayo? Walter, anak. Salamat dinalaw mo ko. Nalaman ko po na inatake kayo sa puso. Kaya lakas loob kami nagpunta rito. Kasama ko po si Letty. Kumusta na po? Oh, dumating ka na pala galing abroad. Alam niyo? Lagi ako nakikibalita sa mga nangyayari sa inyo. Nag-abroad nga po siya for 2 years, Ma. Nung hindi pa ako maaaring magtrabaho. Pero ngayon, hindi ko na siya paalisin muli. Ay, tama yun. Mahirap sa pamilya ang magkakalayo. Gaya natin, anak. Sobra ako nahirapan. Wala na iwan mo. Pero hindi po ninyo ako tinanggap nang lumapit po kami sa inyo. Maling-mali ako doon. Patawarin niyo na sana ako, mga anak. Mama, Lalo ka na, Letty. Patawarin mo sana ako, ha? Hindi ko agad nakita ang kabutihan mo. Mama Amanda, wala na po sa akin yun. Hindi ko naman po kayang magalit sa inyo. Dahil ang mahal ni Walter, mahal ko rin. Nakatira na kami ngayon sa bahay ni na Mama Amanda. Sa wakas, natapos din ang mahabang panahon ng aking pagtitiis. Sana po'y kinapulutan ninyo ng aral ang aking inilahad. Ako po si Letty at ito ang aking buhay. Lahat ng pagtitiis ay may nakalaang gantimpala. Mga nagsiganap: Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Junel Benjamin, Susan Robles, June Martin Legaspi at Rosana Villegas sa papel na Letty. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Boboy Salonga, supervisyong teknikal Bong Muyar at Eric Lucero. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig ninyo ang kasaysayan ng isang ginang na ipinaglaban ang kanyang pag-ibig. Siya ay si
Patty. 12 years na kaming kasal ni Benji. 2 ang aming anak. 4 years na kaming kasal nung maisip niyang magtrabaho sa abroad. Naging mahirap yon para sa akin. Pero nung tumagal, nasanay na rin ako. Lalo na nang payagan niya akong muling magtrabaho. Ay, mano po, inay. Ay, dumating ka na pala, anak. Ba, mukhang masaya ka. Talagang masaya po ako kasi meron na akong bagong trabaho. Ha? Ay, salamat naman. At may nangyari din sa pag-apply mo ngayon. Sinabi ko naman po sa inyo, di ba madali ako makakahanap ng trabaho. Kaya nga, hindi ako natakot mag-resign sa dati kong pinapasukan. Ay, oo nga. Eh, kaya lang, pang-anim na kumpanya mo na ito, anak. Hindi ka malamang abutin ng 2 taon sa isang kumpanya. Alam niyo naman ang dahilan kung bakit, hindi po ba? Oo, natutuwa naman ako. Dahil napagtagumpayan mo ang mga pagsubok na dumating sa iyo. Eh kaya lang, paano kung dyan sa bago mong trabaho ganun uli ang mangyari? Ay, Patty, uwian na. Bakit hindi ka pa nag-aayos ng table mo? Mauna ka na, Celine. Tatapusin ko lang itong report na ibibigay ko bukas kay Sir Ador. Go naman. You can do that tomorrow morning. Hapon pa naman yung kailangan eh. Tatapusin ko na ngayon. Para wala na akong problema bukas. Sobra ka masipag, ha? Kaya tuloy pati si Sir Ador. Impressed na impressed sa'yo. Ha? Oo, totoo yung sinasabi ko. In fact, niyayaya niya tayong magmerienda ngayon. Ha? Kaya halika na, magligpit ka na. Hello, Han. Natanggap ko na yung gift mo. Maraming salamat, ha. I love you. I love you too, Han. Sana wag ka magbago. Oo rin. Sana huwag ka magbago. At sana rin sa mga susunod na wedding anniversary natin. Kasama ka na namin ng mga bata. Kasi miss ka na namin. Darating din ang panahon yun. Pero ngayon, samantalahin muna natin ang mag-ipon. Para sa future natin. Okay. Oh, Han, mag-iingat ka lagi dyan, ha? Huwag mong kalilimutan na lagi manalangin. Dahil lagi ka rin namin pinagdadasal dito. Wow! Ang ganda po ng kwintas na to, Sir Ador. Ang mahal nito. Para sa iyo yan, Patty. Ano po? Pero sir, ang mahal ho nito. Higit pa riyan, ibibigay ko. Basta para sa iyo. Oh, Sir Ador. Didiretsuhin na kita. I like you so much. Pero sir, meron na po akong asawa. At mahal ko po ang asawa ko. Wala naman siya rito. Wala siya sa oras na kailangan mo. At hindi ka nakatitiyak na wala siyang iba sa bansang kinaroroonan niya. So bakit ka magpapakatapat sa kanya? Mahal ko po ang asawa ko, sir. At naniniwala ako doon. Kung wala na ho kayong sasabihin, lalabas na ako. Pasensya na po. Hindi ko matatanggap ang proposal niyo. Pati yung kwintas na yan. Sige po. Matigas ka, Patty. Kung sabagay, mas gusto kong ganoon. Mas may challenge. Sa susunod natin pag-uusap, titiyakin ko na magiging akin ka na. Ay, dapat kinuha mo yung alahas. Ano? Sayang yan, Patty. Celine, hindi pwede. Pwede kung tinanggap ko yun, iisipin ni Sir Ador. Gusto ko rin makipagrelasyon sa kanya. Oh, wala namang masama doon ah.
Oh, yung Celine naman eh. Ang mga lalaki nga ay nagkakaroon ng relasyon sa iba. Kaya okay lang. Kung maging ganun din tayo. Pero hindi ko talaga kayang gawin yun. May takot ako sa Diyos. Hmm? Para mo naman sinabing wala akong takot sa Diyos. Pati nagpapakatotoo lang ako. Ang yaman ni Sir Adorno. Swerte ka. Dahil nagustuhan ka niya. At mahal ko si Benji. Hindi ko magagawang magtaksil sa sinumpaan namin. Oh, Nelson, bakit saglit lang kayo nag-usap ng misis mo? Hindi kami nagkausap. Wala siya? Oo. Hindi ko makontak ang cellphone niya eh. Kaya ang anak kong panganay ang tinawagan ko. Saan daw nagpunta? Ewan. Hindi rin nila alam eh. Naiinis nga ako. Dahil sabi ng panganay ko, madalas gawin yun ng nanay nila. Naghihinala tuloy ako ng hindi maganda. Nelson, pag-usapan niyo na maayos ang problema. Huwag daanin sa init ng ulo. Kayo ba ni Pati, ganun din? Sa kabutihan pala, hindi. Maayos ang komunikasyon namin mag-asawa. Hindi na kami basta nagtatawagan. Nagtitext at nagchat-chat din kami. Sir Ador, nasaan na po yung mga kasama natin? Sabi ni Celine, pupunta rin sila dito sa condo nyo dahil nga birthday nyo. Pinasabi ko lang yun sa kanya para magpunta ka. What? Niloko niyo ako? Kinasabot niyo pa si Celine? Kasi nga, hindi ka makakuha sa Santong Dasalan. Kaya ngayon, kukunin na kita sa Santong Pasan. Sinuno niyo ako. Ang sama niyo talaga. Sayang lang pinag-aralan niyo. Hindi kayo marunong gumalang at respeto sa babae. Kahit ano pa ang sabihin mo, wala ka nang magagawa. Magiging akin ka na ngayon. Sabi ng bitiwan mo ako. Sinibab mo ko. Kailangan makalis ako dito. Inay! Inay! Bakit ka umiyak, Pati? Ano nangyari sa iyo? Si Sir Ador! Yung pinuntahan mo sa kondo dahil birthday niya ikamo? Oo, nagpunta kasi ako doon dahil sabi niya dadating din yung mga office mate ko. Eh, hindi naman pala. Nagsinungaling siya. Ano? Niloko ka niya? Opo. Pagdating ko doon, kaming dalawa lang yung naroon. Ang sama talaga niya. Anong ginawa niya sa iyo, anak? Sabihin mo! Magre-resign na ako sa kumpanyang yon. Ayoko na. Papatayin ko sila. Papatayin ko sila, mga walang iya sila! Nelson, uminaong ka. Bakit ka ba nagkakaganyan? Sino ba nakaaway mo? Sumulat sa akin na panganay ko. Napakasakit ang sinabi niya sa akin, Benji. Bakit? May nangyari ba sa misis mo? Iniwan niya sa nanay ko mga anak namin. Sumama siya sa ibang lalaki. Oh, Diyos ko. Hindi nakatiis ang walang niya akong asawa. Ganun para naman sa kanilang pagsisikap ko. Papatayin ko sila pag-uwi ko ng bansa. Wag mong gawin yan, Nelson. Papatayin ko sila. Pare, alalahanin mo na lang ang iyong mga anak. Mas kailangan kanila ngayon. Napakasakit, Benji. Hindi mo lang alam. Naalala ko tuloy ang asawa ko. Mabait ang asawa mo, pare. At sapat sa'yo. Hindi katulad ng misis ko. Pero kailangan ingatan mo pa rin, pare. Ingatan mong yung pamilya. Para huwag mawasak.
Benji! Akala ko next month ka pa darating. Sinadya ko talagang sorpresahin ka, mahal. O ano, kumusta ka na ngayon? Nag-alala ko nang sabihin mo sa akin na masamang ginawa sa'yo ng boss mo. Nag-resign na ako noon, Han. At saka wala na rin akong plano magtrabaho pa. Kasi yung unang 5 kumpanya pinasukan ko, may mga nanligaw sa akin, kaya nag-resign ako. Tapos ito pang pang-anim, ang pinakamalala. Pinagtangkaan akong halain ng boss ko, kaya nga ayoko nang maulit pa yon. Kaya hindi na ako magtatrabaho pa. Dito na lang ulit ako sa bahay. Han, salamat. Ipinaglaban mo sa tukso ang pag-ibig natin. Tama yun, Han. Tulungan mo na lang ako sa plano kong buksang business. You mean? Hindi ka na babalik sa abroad? Oo. Ayoko matulad kay Nelson na hiniwalayan ng asawa. Ayoko masira ang pamilya natin, Han. Oo, salamat naman. Salamat at naisip mo yan. Promise, ibubuhos ko ang lahat ng nalalaman ko para matulungan ka sa magiging business natin. Hindi na nga nag-abroad pa si Benji. Sinikap na lamang naming palaguin yung aming mga naipon. Nakontento na kami sa biyayang binibigay ng dakilang Rubika. Awa ng Diyos, kahit wala siya sa abroad, maginawa pa rin ang aming buhay. At mas maligaya rin kami ngayon. Ako po si Patty, at ito ang aking buhay. Ang tukso ay mapagtatagumpayan kung matatag na lalabanan. Mga nagsiganap, Maynard Landicho, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benamin, Phil Cruz, at Rosana Villegas sa papel na Patty. Naglapat ng angkop na tunog Jenny Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong technical Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig niyo ngayon ang kasaysayan ng isang ginang na halos mawala ng pag-asa. Siya ay si Alona. Si Robert ang una kong pag-ibig. At dahil mahal na mahal ko siya, nagpakasal ako sa kanya. Kahit hindi pa ako nakakatapos ng kolehiyo. Salamat na lamang at sa kabila ng lahat, pinag-aral pa rin ako ni inay. Subalit, isang masakit na pangyayari ang naganap sa amin. Alona, anak. Ay, Tama na yan. Ang dami mo nang nainom. hayaan niyo lang ako. Gusto kong malimutan ang ginawa sa akin ng walang iya ko. Asawa. Kapag nagkasakit ka, lalo ka lang pagtatawanan ni Robert at ng babae niya. Lalo na pag nawala ka. Napakasakit. Wala akong alam na pagkukulang ko sa kanya para ipagpalit ako sa malandip pala naming kumare. Kalimutan mo na ang lalaking yon. Ibuhos mo ang iyong oras sa iyong trabaho. At sa anak mo si Lexi. Madaling sabihin yan. Pero ang hirap gawin. At anong gusto mong mangyari? Ang mawala ka dito sa mundo, ganon? Inay. Anak, kapag nangyari yun, makapagpapakasal na si Robert at ang kabit niya. At siya, kukunin din niya ang inyong anak. At baka pag malupitan pa ng kabit niya ang anak mo. Hindi. Hindi ako makapapahig na mangyari yun kay Lexi. Hindi. Kaya nga, maging matatag ka. At huwag kang patalo sa kabiguan mo.
para sa aming magandang manager. Oh, 3 red roses. Bakit mo ako binigyan nito, Conrad? Naliligaw ka ba sa akin? Oo. Noon pa, may damdamin na ako sa iyo. Pero binata ka. Samantalang ako may asawa at anak na. Niloko ka niya. Pinagtaksilan. At ilang taon na rin kayong hiwalay. Kung bibigyan mo ko ng chance, handa akong maging mabuting asawa sa iyo. At ulirang ama naman sa iyong anak. I'll never hurt you. Conrad. So please, Alona, give me a chance. Oh, eto pa ang kanin at ulam, Fredo. Salamat po, Nay. Masarap itong luto nyo, ha? Hindi ako nagluto niyan. Ang bunso mong kapatid, si Alona. Galing ako doon kanina sa kanila. At ayan, pinadalan nga tayo ng ulam. Kumusta naman ho siya? Maayos naman. Siguro nga si Conrad ang para sa kapatid mo. Nakita mo naman, 3 taon na silang nagsasama. Pero masaya pa rin sila ni Alona. Ganun ho ba? Kain pa. Kung ganun ho, talagang wala siyang alam. Ha? Bakit? May alam ka bang masamang ginagawa ang bayaw mo? Si Conrad, Nay. Oh. Tulad din siya ni Robert. Papaero din siya. Ano? Totoo pong sinasabi ko. Pinagtataksilan ni Conrad ang aking kapatid. Walang niya ka, Conrad! Walang niya ka! Walang niya ka talaga! Walang niya ka! Alona, ano ka ba? Ba't ba bigla ka na lang nananakit? Sabi mo sa akin, bigyan lang kita ng pagkakataon, hindi mo sasaktan ang damdamin ko. Hindi mo ako pagtataksilan. Talaga namang hindi, ah. Sinungaling ka! Ano ba? Alona! Alam ko lang lahat! Dahil ang babae mo, kaopisina ng Kuya Fredo ko! Ano? Teka, let me Bakit mo explain. nagawa sa akin ito? Ano mo magkukulang ko sa'yo, ha? Sabihin mo! Oh, Lexi, ano bang nangyari? Bakit pinapunta mo agad ako dito sa inyo? Lola Tonya, Oh. naapoy po ng lagnat si Mami. Ha? Pinaiinom ka po siya ng gamot sa lagnat pero ayaw naman po niya. Ano? Kaya nga po tinawagan ko na kayo. Ay, pambihira yung mami mo, oo. Si Carlo, anong ginagawa? Napatulog na po ng yaya niya. Lola, nag-aalala po ako kay Mami. Ay, Siguro po kaya siya nagkakaganon. Sobra siya nasaktan sa ginawa ng daddy ni Carlo. Lola, tulungan po ninyo Mami ko. Alona, kumusta na pakiramdam mo? Kuya, anak naman. Lakasan mong loob mo. Tama si Nay. Alalahanin mo. 2 ng anak mo ngayon. Nahihirapan ako, Kuya Fredo. Inay, bakit ba lagi na lang ako niloloko ng mga minamahal ko? Hindi naman ako pangit para paglaruan nila. Naging tapat din ako. Kapatid, wala sa iyong diferensya. Ay, Nakakaya mong sabihin, may mga kabaro ako na hindi marunong makontento. Kahit na nga lahat, ginawa mo na para sa kanila. isipin mo na lang na kailangan ka ng mga anak mo, Alona. Para makayanan mo ang pinagdaraanan mo ngayon.
milyong ito. Ito matatapos sa mga paghihirap ko. Paalam, mga anak ko. Patawarin niyo ko. Mahina ako. Kaya tatapusin ko na ang kahinaan at paghihirap ko. Akin ang kutsila niya! Lexi! Hindi anong kutsilyo! Hindi po! Hindi ko ito bibitiwan! Akin na sa amin yan! Lexi! Sugatan ka! Nadugo ang mga kamay mo, anak! I'm sorry. I'm sorry. Hindi ko na sadyang masugatan ka. Hindi po, Mari. Masukatan ako. Basta wag lang po kayo mawala sa amin ni Carlo. Kung mawawala po kayo, isama niyo na rin kami. Anak ko. Hindi po namin kayang mabuhay nang wala kayo, Mami. Doon ho kayo matutulog kina Alona mamaya, Nay. Oo, anak. Walang kasama ang mga pamangkin mo. Ayaw kasi ng kapatid mo na yung katulong lang ang kasama ng mga apo ko. Bakit ho? Nasaan ho ba si Alona? Papunta siya ng Baguio. 2 days daw siya doon. May conference. Hindi nga lang maaaring isama yung mga bata. Kaya ayun, kinausap niya ako. Mabuti na lang ho. At nagbalik din ang siglay niya sa buhay. Oo nga, anak. Pinagpapasalamat ko yun sa Diyos. Naniniwala ako ngayon na mas bibigyan na niya ng magandang kinabukasan ang kanyang mga anak. Talaga, Carlo? May award ka uli sa graduation nyo? Siyempre ate, mana ako sa inyo matalino. Yabang mo, ha? Totoo lang ang sinasabi ko. Oo na. I'm sure matutuwa si Mami pagdating niya dahil sa good news mo. Yun naman talaga ang gusto natin, di ba ate? Ang mapasaya si Mami. Oo, Carlo. Dahil isa siyang mabuting ina. Sa kabila ng mga kabiguan niya, sinikap pa rin niyang maitaguyod tayo. Gusto mong doon muna ako sa bahay niyo, Alona? Opo sana, inay. Bakit? Yung mga apo niyo, sinasama ako magbakasyon sa Japan. Oh, talaga? Opo. Nagulat nga ako nung sabihin nila yun sa akin kagabi. Ilang araw kayo doon? 1 linggo. Sige. Ay, napakapalad mo talaga sa mga apo ko. Mula nang magkaisip sila, hindi ka nila binigyan ng problema. Totoo po yun. Pawang karangalan at kaligayahan ang ibinigay nila sa akin. Lalo na si Lexi. Iniligtas niya ang buhay ko nung nagtangka ako magpakamatay noon. Alam niyo, Nay, Oh, kontentong-kontento na ako sa buhay ko ngayon. Wala man akong asawa. Meron naman akong mapagmahal na mga anak. May pamilya na ngayon si Lexi at tanging si Carlos na lamang ang aking kapisan. Ganon pa man, hindi sila nagbabago sa pagmamahal at paglingap sa akin. Gusto ko lang sanang tawagan ng pansin ang mga magulang na nakikinig. Kahit mabigo kayo sa pag-ibig, huwag niyong pababayaan ang inyong mga anak. Dahil sa inyong kabiguan, sila ang inyong kaaliwan. Ako po si Alona at ito ang aking buhay. Lahat ng kalungkutan ay may katapat na kaligayahan. Maging matatag ka lamang sa pagtitiis. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Jeneline de la Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho, Lionel Benamin, at Rosana Villegas sa papel na Alona. Creative Consultant
Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Andrew. 5 taong gulang ako nang mamatay ang aking mga magulang sa isang aksidente. Kaya naman nang magkaroon ako ng sariling pamilya, ginawa ko ang lahat para iparamdam sa aking anak ang pagmamahal ng isang magulang na buong buhay kong inasam na maranasan. Ngunit nang makilala ko si Lolo Atoy, nalaman kong hindi pala talaga madaling maging isang magulang. Sigurado ba kayong ayaw niyong bilhin yung lupang inaalok sa inyo, Andrew? Pag nagkataon kasi, Chang, dito na kami maninirahan ni Fe. Paano yung mga trabaho namin? Pwede niyo naman gawing bahay bakasyonan yun. Kailangan ho sa bahay, Chang. May nag-aalaga. Kasi kung wala, masisira agad yun. Sabagay. Ang bahay kasi parang tao yan. Kailangan may mag-aalaga dahil pag wala, para bang nagtatampo. Ayos na ang ganito, Chang. Kapag napapayagan kami pareho ni Fe na mag-leave, nakakapagbakasyon kami rito sa inyo. Ay, siya, sige. Bukas naman lagi ang aming pinto sa inyo. Mama! Oh, Bea, saan ka galing? Ano yung dala-dala mo? Tingnan niyo po, oh. Ginawa na ko ni Lolo Atoy ng LEC na gawa sa papel. Tapos, kapag hinipan ko, iikot siya. Tingnan niyo, oh, ha? Hihipan ko. Ay, nako, nawiwili ka na dyan kay Lolo Atoy mo, ha? Oo nga, Bea. Mula nang dumating tayo rito nung linggo, araw-araw kang naroon sa bahay ni mga Atoy. Baka ang likot-likot mo doon, ha? Di po. Abay, marami ang nawiwili dyan kay Atoy ng mga bata. Mabait naman kasi ang matandang yan. Mag-isa lang ba siya sa buhay, Chang? Ay, hindi. 5 anak niyan, eh. Lahat na po may pamilya? 3 yung may pamilya. Nandito lang naman sa Pilipinas. Kaya lang malayo rito. Bihirang dumalaw. Yung 2 wala pang asawa, nasa abroad. Sa Canada naman yata yung isa. Tapos yung isa naman nasa New Zealand daw. Ay, parang na silang residente ron. Biyudo na raw ho ba siya? Oo, matagal na. Ay, kaya pala mag-isa lang siya, no? Maraming pera yan. Pero napakasimple kasing tao. Kaya ang bahay, maliit pa rito sa bahay namin. Abay, kapag Pasko o Bagong Taon, namimili yan ng mga regalo para sa mga bata rito. Bakit hindi siya binibisita ng mga anak niya? Oo nga. O kaya naman, bakit hindi na lang siya tumira sa bahay ng isa dun sa mga anak niya? Lolo Atoy, pwede niyo po ba akong turuan yung ginagawa niyo? Gusto mo bang matuto? Opo. Gusto ko rin pong gawan si Mama at si Papa nung ganun yung ginawa niyo, yung nakasabit sa dingding. Yung bonnet. Opo. Napakabait mo namang bata. Sige. Tuturuan kita. Pero tatapusin ko lang itong ginagawa ko, ha? Opo. Ano nga po pala yan? Ay, guwantes. Guantes? Ano pong gagawin niyo dyan? May anak kasi kung nasa malamig na lugar. Kapag nagyayelo ron, pwede niya itong isuot sa kamay para hindi siya lamigin. Saan po yun, Lolo? Gusto ko rin pong makapunta doon sa malamig na lugar. Bea? Ay, Papa? Magandang araw ho, Lolo Atoy. Magandang araw din sa'yo. Susunduin ko lang po itong makulit kong anak. Dahil magagabi na, narito pa rin. Willing-willing siyang manood itong pagagantsilyo ko. Ang galing niya naman ho. Oh. Di ba, Papa? Ang galing nga ni
Lolo. Kaya sabi ko, turuan niya rin akong gumawa niyan eh. Yung asawa ko ang magaling magganchilyo. Kaya lang, nung namatay siya, nang hinayang akong itapon yung mga gamit niya. Kaya pinag-aralan ko. Total, madalas ko naman siyang panoorin gumagawa nito. Natuto naman ako. Ilang taon na ho ba kayo? Mukhang napakalinaw pa ho ng mga mata niyo. Nako, may magsisitenta na ako sa susunod na linggo. Kaya nga nagaganchilyo ko kasi baka umuwi yung mga anak ko. May maibigay man lang ako sa kanila. Napakamaalalahanin niyo naman, Lolo. Paano ho? Susunduin ko na itong si Bea. Bye-bye, Lolo. Sige po, bye-bye. Maiwan na ho namin kayo, Lolo Atoy. Di malamig na itong sabaw. Ang mabuti pa initing ko. May humintong sasakyan. Narito na yata ang mga bata. Pa? Oh, Adelberto! Halika! Pasok kayo! Sino ho kayo? Ako lang ho ito. Mano po? Kaawaan ka ng Diyos. Ito nga po pala, pinabibigay ni Maria at ni Rosalinda. Regalo daw sa inyo. Ano ito? Nasa sobre. Sulat bare. Pero ho, bumili na lang daw kayo ng gusto ninyo. Nako. Bakit? Hindi ba sila makakauwi? Ano ba namang tanong yan, pa? Alam niyo namang parehong may trabaho ang mga yun. Ganun ba? Mabuti pa kumain ka muna. Iniinit ko yung sabaw. Huwag na. Huwag na po pa. Alis na ako. Kaagad? Oo, sumama lang ako sa truck namin kasi may delivery kami sa kabilang probinsya. Kaya dumaan ako rito. Happy birthday pa. Sige ho. Salamat. Mag-iingat ka. Hindi na naman pala sila makakauwi. Hindi bale. Baka sa Pasko, makauwi sila. Lolo Atoy! Oh, sino ito? Happy birthday to you. Oh, Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Lolo Atoy, happy birthday po. Naku, nag-aabala pa kayo. Pasok kayo, pasok. Sabi ko naman po sa inyo hindi ko po makakalimutan ng birthday ninyo, Lolo. Salamat sa inyo. Nasurpresa naman ako. Sige po, i-blow niyo na po yung candle ng cake ninyo, Lolo. Ha? Tapos, sabay-sabay na po tayong kakain. Ito na yata ang pinakamasaya kong kaarawan. Mula nung huli kong ipagdiwang ang birthday ko, narito pa yung asawa ko. Talaga ho? Oo. Kasi hindi natapos ang araw na wala akong kasama. Isa pa, bumisita kahit saglit yung panganay ko. Naalala pa naman nila ang kaarawan ko kahit papano. Binisita ho pala kayo. Oo, kanina lang, bago kayo dumating. Alam mo ba ang pangalan ng anak mo yun? Edilberto. Oo. Ang ibig sabihin, marangal at matalino. Napakaganda ho pala ng pangalan ng anak ninyo. Ako, hindi ko alam kung anong kahulugan ng pangalan ko. Kasi hindi ko na inabot ang mga magulang ko. Hindi ko na naitanong sa kanila kung bakit Andrew ang pangalan ko. 5 taong gulang pa lang ako nung mamatay sila. Ganun ba? Pero natitiyak ko, hindi ka basta na lamang binigyan ng pangalan ng mga magulang mo. Alam mo ba, ang mga magulang, binibigyan nila ng atensyon ang lahat ng detalye tungkol sa kanilang mga anak. Mula sa unang pagngiti, paghikab,
at pagbigkas ng salita ng kanilang anak hanggang sa kasalukuyang mga kaganapan sa buhay nila. Tama ho kayo. Ako nga, ganyan din kay Bea. Yung panganay ko, matalino yun, pero tahimik lang. Yung pangalawa, si Maria, matapang na babae. May malaki siyang nunal sa sentido. Si Rosalinda naman, maghilo yun at mahaba ang buhok. Hindi niya pinagugupitan ng maikli ang buhok niya. Si Liberato Jr., isinunod ko siya sa pangalan ko. Matalino at maraming pangarap sa buhay. Kaya nga nakarating ng Canada eh. Kakahabol niya sa pangarap niya. Napakatalas pa ho talaga ng memorya niyo, Lolo Atoy. Pinahahangan niyo ko. Yung bunso ko, si Leonora. Sakitin yun nung bata pa siya. Pero masigla na siya ngayon. Seryoso sa trabaho. May pula siyang birthmark sa... Saan nga ba yun? Sa kaliwang kamay yata yun. Pasensya ka na. 10 taon ko na kasing hindi nakikita ang bunso kong yun. Tuwing birthday ko at tuwing Pasko, hinihintay ko sila. Kaya lang madalas, kung hindi ako tinatawagan, may isa sa kanilang sumasaglit dito para batiin ako. Masaya na ako noon. Ibig sabihin, naalala pa naman nila ako. Pero, prioridad kasi nila ang kanilang mga pamilya. Ganun naman talaga eh. Malungkot din minsan, pero bilang isang magulang, kailangan mong tanggapin na darating at darating ang panahon na makikita mong umalis na sa iyong tahanan ang iyong mga anak. Kung may bumalik man sa kanila, mabuti. Kung wala, ibig sabihin, kaya na nilang tumayo sa sarili nilang mga paa. Uy, kanina ka pa walang imek. Andrew, bakit? Hindi ko makalimutan ang mga sinabi ni Lolo Atoy kanina. Parang kinurot ang puso ko. 5 ang anak niya. Pero sa tuwing kaarawan niya, o kaya Pasko, isa lang ang bumibisita sa kanya. Parang representative ng magkakapatid. Tayo, iisa lang ang anak natin. Si Bea lang. Pag tumanda ba si Bea, maaalala niya pa na bisitahin tayo sa kaarawan natin? Maiisip kaya niya na hinihintay natin siya? Uy, napakabata pa para isipin yan, Andrew. 12 years old pa lang si Bea. Nakalulungkot lang. Ironic talaga ang buhay, no? Ako, walang kinagis ng mga magulang at palaging nangungulila sa kanila. Ang mga anak ni Lolo Atoy, may magulang pa pero parang hindi nila pinahalaga ng panahon na nabubuhay pa ang kanilang ama. Ganun pa man, tanggap niya. Tanggap niyang hindi man lahat. Pero may mga magulang na gaya niya na hindi na mapaglalaanan ng oras ng kanyang mga anak. At sa tingin ko, ganun ang pagiging magulang. Kailangan mong matutuhang mahalin ng lubos ang iyong mga anak. Para kung dumating man ang panahong gaya nito, wala na siyang panghihinayangan pa.
Nakalulungkot mang isipin, ngunit itinuro sa akin ni Lolo Atoy na sa mundong walang kasiguruhan, kailangan nating tanggapin na bawat panahong dumarating at lumilipas ay may kasamang pagbabago, lalo na sa buhay ng isang magulang. Ngayon, mas pinahahalagahan ko ang panahong kasama ko ang aming anak na si Bea. Dahil alam kong hindi habang panahon ay kasama namin siya. Ako po si Andrew at itong aking buhay. Sa mga anak, nawa ay huwag ninyong sayangin na nakakasama pa ninyo ang inyong mga magulang dahil hindi sila naririto sa mundo habang buhay. Mga nagsiganap: Bobby Cruz, Maynard Landicho, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Rosana Villegas, at Lionel Benamin sa papel na Andrew. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anjing Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Naipasa ko ang entrance exam sa isang proyekto ng Student Council sa isa sa universities dito sa bansa, na ang layunin ay tulungang makapagtapos sa kolehiyo ang mahihirap pero matatalinong mag-aaral. Pero may problemang pampinansyal. Pagkaraan kong magtapos sa proyektong yon, naipasa ko naman ang entrance exam ng university para sa first choice kong accountancy. Nadaanan ko ang lahat ng pagsubok sa kolehiyo, pero sa pagitan ng lahat ng yun, nagtapos ako bilang isang cum laude at naging isa sa 15 nag-top sa board exam. Dahil doon, sinuwerte akong matanggap agad sa isa sa nangunguna at pinakamalaking professional services firm dito sa Pilipinas na may kaugnayan sa strategy at iba pang transaction services. Ngayon may trabaho ka na, abay pwede ka nang bumukod, anak. Humanap ka ng isang maayos na apartment na malapit sa pinapasukan mo. Para naman kapag galing ka sa trabaho, komportable ka nang makapagpapahinga pagkatapos. Nay, wala po akong balak na umalis dito sa Sitio Ulingan. Lalong-lalo na dito sa puder nyo, okay? Pero anak, iniisip ko lang naman yung para sa kapakanan mo. Magulo rito, maingay. At saka delikado na sa katulad mong gagabihin na sa pag-uwi galing sa trabaho. Ang didilin mo mga iskinitang dadaanan mo. Nay naman, para naman pong hindi ako rito lumaki sa Sitio Ulingan. Kabisado ko po lahat ng liliko ang iskinita rito, kaya wala po kayong dapat ipag-alala. Ayun nga, hindi mo maiaalis sa akin. Ang palaging mag-alala. Hindi ko po magagawang iwan ng Sitio Ulingan, Nay. Dito po nabuo ang aking mga pangarap. Kung kaya sa lugar ding ito ko rin ipagpapatuloy ang mga yun. Mabuti pa kayo, Mang Ramil. Nakatapos na sa pag-aaral si Melody at may maganda na ring trabaho ngayon. Pwede na lang kayong mag-sitting pretty kung tutusin. Magsusunog at magsusunog pa rin ako ng mga kahoy para gawing uling, Mando. Nasa sistema ko na ang trabahong to, kaya hindi ko na ito maihihiwalay sa katawang ko. Ako ho kasi, nasa elementarya pa lang si Aiza. Kaya talagang matagal pang bubunuin ko ng pag-uuling para mairaos ang pag-aaral niya. Huwag kang mainip. Mabilis lang ang panahon. Basta mabuhay lang tayo sa isang araw kung paano natin hinaharap ang mga bagay-bagay. Huwag tayong masyadong mangamba para sa hinaharap. Kung sana nga ho, tulad ng naging landasin ni Melody ang magiging kapalaran din ng anak ko. Hindi na nga siguro ako mag-aalala para sa kanyang kinabukasan, Mang Ramil. Isa kang mabuting ama, Mando.
Pasasaan ba't magbubungang yung mga pagsisikap para sa iyong anak? Sako nyo na yan. Dagdagan mo lang na marami pandasal. Melody! Oy, Julian, ikaw pala. Tara, sabay na tayo maglakad papasok sa sitio. Alo, kumusta na nga pala yung inaplayan mong public school malapit dito? Tanggap na ako. Oh? Oo, magisimula na nga ako magturo sa darating na school opening. Wow. May mga araw na, kailangan ko pang mag-report sa school pero online-based pa rin ang pagtuturo ko dahil nga sa pandemic. Pareho pala tayo. Ka-aproba lang din ng work from home schedule ko. Mainam nga kasi mabibigyan ko rin ng oras yung mga project na gusto kong gawin dito sa sitio para sa mga kabataan dito. Ba, alam mo, makakatulong ako. Ako rin kasi gusto kong ibahagi sa mga kabataan dito yung mga programang pampaaralan. Lalo na dun sa mga out-of-school youth. Oh, talaga? Oo. Ako naman, gusto ko magtayo ng mini library. Pupunuin ko yun ng mga librong pambata para magkaroon sila ng interes sa pagbabasa kesa magpalaboy-laboy sila sa kalsada. Tsaka, syempre, mga activity na mag-i-improve sa mga skills nila. Tama yun, maganda yan. Eh, di ganito na lang. Yung itatayo mo na mini library, gawin nating munting eskwelahan. Doon ko na rin tuturuan yung mga bata. Aba? Pwede, oo nga no. Di ba? Uy, teka, bakit nagtatakbuhan ng mga tao papalabas ng sitio? Oo nga. Tsaka, bakit may mga dala silang mga balutan ng damit? Yung iba mga kagamitan nila. Ano nangyari? Nasusunog ang sityo! Masusunog din ang looban! Kailangan nating tumawag sa pinakamalapit na estasyon ng bombero. Ngayon din! Mano! Abutan mo ako ng tubig sa timba! Kailangan natin tulungan sa magpatay ng apoy ang mga bumbero! Kahit sa pamamagitan ng patibay-timbang tubig lang! Oo, Mang Ramil! Ito! Abutin nyo isang timbang tubig! Pag may dumaan kapitbahay, patulungin mo sa pagiging ng tubig! Oo, Mang Ramil! Oo nga, hindi tayo nasunugan. Dahil napula agad ng mga bumbero yung apoy bago pa makarating dito. Wala naman tayong bahay. Pero nakakaawa naman yung mga kapitbahay nating nasunugan. Oo nga ho. Kaya nga po naisip namin ni Julian na pagsamahin ng mga sasahurin namin ngayon para ipamili ng ilang sako ng bigas at mga dilatang maitutulong sa mga kapitbahay nating nasunugan, Nay. Eh, sige. Sige. Tutulong na rin kami ng tatay mo sa pamimigay at sa ganong paraan man lang, mabawasan ang paghihirap ng loob ng mga kapitbahay natin na inabot ng sunog ang mga kabahayan. Susubukan din po naming manghingi ng tulong ni Julian sa iba pa naming mga kaibigan at kasamahan sa trabaho. Sa gayon, mas dadami po ang may pamimigay naming tulong. Raisa, bakit ka umiiyak? Ang totoo, kanina pa kita hinahanap para ibigay sa'yo itong hamburger na dala ko para sa almusal mo. Oh, kunin mo. Kasi po, pati mga gamit ko sa pag-aaral nasunog pong lahat, Kuya Julian. Paano pa po ako mag-aaral? Huwag kang mag-alala. May binili na kami mga school supplies para sa'yo. Saka para sa ibang mga bata mag-aaral na nasunugan dito sa sitio. Talaga po, Kuya Julian? Oo. Kaya huwag ka nang malungkot, ha? Dahil hindi ka namin pababayaan ng ate Melody mo. Hindi ka mahihinto sa pag-aaral, okay?
kung minsan, naiisip din namin ni Aling Amalia mo, ano pa bang yaman ang hihilingin namin sa Diyos? Samantalang, binigyan naman niya kami ng isang mabait at mapagkalingang anak tulad ni Melody. Hindi lang ho kayo mapalad sa mga kabaitan ni Melody, mga Ramil. Yung pagsubaybay at pangangalagang iniukol niya sa anak kong si Aiza. Pinasasalamatan ko yun ng malaki. Ang totoo, nabawasan ang pag-aalala ko para sa kinabukasan ng anak ko. Sino-sino pa ba ang magtutulungan dito sa sityo, kundi tayo-tayo rin? Nga ho. Tulad na lang nito munting aklatan na itinatayo natin para sa mga kabataan. Maraming kabataan na matutulungan itong gamitin ng makabuluhan ang kanilang mga oras. Oh, Aiza! Ang aga mo rito sa library, ah. Ayusin ko po kasi yung mga libro dito. Bago dumating yung mga batang kasama ko na tuturuan ni na Ate Melody at Kuya Julian, Nanay Amalia. Ay, siya, dalan dito ka na. Ikaw na ang bahala rito, ha? Pupunta na kasi ako sa palengke at mamimili ng mga sangkap para sa meriendang iluluto ko para sa inyo mamaya. Ay, talaga po? Oo. Nanay Amalia? Naku, tiyak na mabubusog na naman kami sa meriendang lulutuin ninyo para sa amin. Basta ang pinakamagagawa mo at ang mga batang kasama mo rito sa aklatan, yung mag-aral kayo mabuti. Para pagdating ng araw, magkakaroon ng ibang mukha ang inyong mga buhay. Melody, nakita mo ba ang kislap sa mata ng mga batang tinuturuan natin kanina dito sa munting eskwelahan? Oo nga, Julian. Damang-dama ko yung kagustuhan nilang matuto. Hindi lang sa pagbabasa, kundi sa marami pang bagay na naibabahagi natin sa kanila. Ang nakakatuwa pa, dumarami mga kabataan nagpupunta dito sa munting eskwelahan. Ibig sabihin, marami sa kabataan dito sa Sitio Ulingan ang nais pang matuto. At siguro, umaasam na makapagpatuloy ulit sa kanilang mga pag-aaral. At yun ang kailangang itanim natin sa mga isip nila. Na kapag may wastong edukasyon, higit na malaki ang pagkakataong makaalpas sila sa kahirapan. Na malaki ang tsansang magkakaroon sila ng maayos na trabaho pagdating ng araw. Tama ka, Melody. Ang edukasyon ang magpapabago sa kanilang mga kinabukasan. At kapag nagkagayon, matutulungan din nilang maiangat ang pagulad ng mga kaisipan ng iba pang henerasyon ng mga kabataang susunod din sa kanila. Kaya sa munting eskwelahang ito, dito nila tutuklasin ang kanilang mga sarili. Tulad din na naging pagtuklas natin noon sa ating mga potensyal. Dito rin sa Sitio Ulingan. Siguro nga, ang pagmamahal ko sa lugar na kinagisnan ko at sa mga taong nasa paligid nito ang pinakapangunahing dahilan kung bakit hindi ko to maiwan. Dahil para sa akin, ang pagdamay at pakikiisa sa kanilang mga saloobin ang lalong nagbibigay inspirasyon sa akin upang tulungang maiangat ang kanilang mga kaisipan at pamumuhay. Ako po si Melody, na hindi natatapos ang mga pangarap para sa mga kabataan sa Sitio Ulingan. At ito ang aking buhay. Ang edukasyon ay tila sandatang panghabang buhay na kip-kip ng bawat tao na magagamit sa paglalakbay sa mahabang biyahe ng buhay. Kung wala ang edukasyon, mahihirapan ang sino man na abutin ang kanilang mga pangarap at layunin sa mundong ibabaw. Mga nagsiganap: Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Janelle Benamin, Phil Cruz, Maynard Landicho, at Jeneline de la Cruz sa papel na Melody. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon
Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.